Hello guys, ayan papasok na tayo. Pero may dala tayong battery. Tapos may bitbit tayong basura. Kaya magtatapon tayo ng basura bago pumasok para samahan nyo ko. So ayan. 5 palapag ang kailangan nating babain. Sabi nila, sarap daw ng buhay dito sa abroad. So ayan, 5 palapag. Paano naging masarap ang buhay dito sa abroad? Second floor, ay fourth floor. And then, dito na tayo sa third floor. Ayan, at third floor. So, meron pang 2 palapag. Oh my God. Diba? Sabihin niyo sa akin ngayon, masarap mag-abroad. So, ayan, second floor. And then, dito na tayo sa first floor. Yes. So, ayan. Bago tayo pumasok, ang dami kong bitbit. Kasi bitbit ko yung battery ng bike ko. Kaya hindi tayo makapag-video. Mamaya. So, dun yung basurahan namin. Kasi bukas is Saturday. So, magtatapon tayo ng basura. Kasi wala kaming pang umaga bukas. Walang pasok sa yung isa kong kasama. So, wala magtatapon. Kaya sa gabi, pwede nang magtapon. Ayun yung parking ng aming bike. So, ayan. Oh my God. Dami kong bit-bit. Nagbaon din ako ng kapote ko kasi guys. Kasi uulan. Nakalagay sa Google uulan. So, itintapon na namin ng basura guys. Oh. So, dito mo lang siya iiwanan. And then, ayun guys. Ayan, nagtapon na namin basura. Tapos, ayan. May baon akong raincoat ko. Kasi sabi sa Google ay uulan. Pero hindi naman umulan ngayon. Thank you Lord. Kanina pag uwi ko, umuulan. Grabe. Kagabi pala yun. Kasi pang kagabi subang ako. Pag out ko ng 9 PM umuulan. Pagpasok ko umuulan din. So ngayon, thank you Lord. Hindi siya umuulan. Oh my God. So ito yung bike natin. Ayan. Meron tayong basket. Tapos, ito yung lagay ng battery natin. So, ito yung bike na to guys. 1 taon na siyang mahigit. Noong August 1. Nabili namin siya sa Amazon. So, ayan. Dito yung susian niya. So, ayan. And then, ito yung start niya. Ito, on mo lang siya. And then, ito yung light. Ay, okay. At yan, papasok na tayo. Ang time natin ngayon is pang 9 PM to 6 AM. So, papasok na tayo. Ang oras na ay 8:30. So, 10 minutes lang naman tayong magbabike. At nandun na tayo sa ating company. Facility pala. Company. So, magbike na tayo. Kasi nyo dito kahit umaga gabi wala kang makikitang tao sa labas, ang liwanag. So diba walang tambay dito guys. Hindi uso ang tambay dito sa Japan, pero marami din dito ng chismis. Charot. Ay, may tambay oh. May nakatambay din guys. May tambay. Nakatambay Pilipino din sila. May tambay guys. May nakatambay doon. For the very first time. Hindi lang nakakatang tumambay. Hindi ko alam kung Pilipino. Hindi ko sila namukhaan. Maganda ang panahon ngayon. Hindi malamig, hindi mainit. Ito yung gusto kong season. Pero sa araw, sobrang init. Summer ngayon dito eh. Pero pag gabi, hindi ganun siya kainit. So, inabot tayo ng stoplight. Naka-stop siya, naka-red. Pero alam mo ba guys,
Dito hinuhuli na din ang mga nakabike. Kaya kailangan natin tumigil. Pag naka-stop ang stoplight, naka-red, kailangan din mag-stop yung mga nakabike. Kasi hinuhuli na rin dito yung hindi sumusunod sa rules kahit nakabike ka lang. Awa ng Diyos, hindi pa naman ako nahuhuli at ayoko namang mahuli. So, kailangan natin sumunod sa rules. May mga penalty yan. Lalo na guys, yung nagbabike ng naka-headset. Once na mahuli ka, parang yun yung pinakamalaki. Ichimang Niseng. Isang lapad at 2,000. Kung sa peso yun is, kung isang lapad ay 3,800. So, plus 2,000. Nasa 4 something, 4,000 plus sa peso kung mahuhuli ka na nagbabike na naka-headset. Kaya ako, pag nagbabike ako ng naka-headset, minsan kasi kausap ko din ang family ko Tinatago ko sa tenga ko. Pero bihirang-bihira kong gawin kasi syempre takot tayo, ayokong mahuli. Mahirap nang mahuli guys. Kaya kailangan natin sumunod sa mga rules dito sa Japan. Yun naman ay bihira lang nangyari sa akin sa buhat ng nagkahigpitan. Hindi na ako nagbabike ng naka-headset. Kasi syempre, mahirap mahuli. Magbabayad ka na, may ano ka pa, may violation ka pa, malinis yung pangalan mo. Diba nakakahiya? So, follow tayo sa rules. Kaya kung pupunta ka dito sa Japan, kaya kailangan mo sumunod sa mga rules dito. Oh my God, nag-blur niya yung face ko. Bilis ng takbo natin So, dito na tayo sa 7-Eleven. Masarap magpanggabi guys. Change topic tayo, charot. So, masarap magpanggabi. Unang-una, syempre, mayroon kang night differential, charis. At saka, pag panggabi ako, hindi ako inaan. Gising na gising yung diwa ko. Kaya pag pang umaga ako, nahihirapan akong matulog. Hindi ako nakakatulog sa gabi. Kaya mas prefer ng katawan ko yung panggabi. Buhat nung nagpapanggabi ako, mas prefer na ng katawan ko yung nagpapanggabi. Hindi ako nakakatulog sa gabi. Nahihirapan ako. Meron ng time na umiinom ako ng GABA. Kumakain pala chocolate GABA para lang makatulog ako sa gabi. Pero dahil naubusan na ako ngayon, hirapan ako matulog. So, thank you Lord. Dahil after March, April, May, June, wala akong panggabi for almost 4 months. And then thank you Lord, binigyan ako ng panggabi. From July, hindi ngayong August. Kasi sa panggabi din, ang kalaban mo lang talaga kung antukin ka yun, aantukin ka talaga. And then, kapag may mga emergency, kasi nga, wala ka masyadong kasamang Japanese, so kailangan i-handle yung sarili mo. Kailangan, alam mo talaga yung ginagawa mo, yung trabaho mo. Para pag may mga emergencies, alam mo yung mga una mong gagawin. Hindi maganda ang trabaho ng caregiver, guys. Kailangan yung dedication mo was 100% or 1,000% pa. Kaya kung may plano kang mag-caregiver, kailangan mahaba ang iyong pasensya. And then, focus. Kasi buhay yung hawak mo dito, guys. So, yun lang muna, guys. Matatapos na ang ating video. 10 minutes lang to. Actually, part 2 na to, diba? So, part 3 tayo sa kwentuhan as caregiver dito sa Japan. Yun lang muna, guys. And thank you for watching. Follow for more videos. Kung may mga tanong kayo guys, PM nyo lang ako or mag-comment lang kayo dyan sa baba. And then, re-replyan ko po yung mga tanong nyo. Sa mga interested mag-apply dito ng caregiver sa Japan, mag-PM lang po kayo sa aking page, sa Facebook, or dito po, kay TikTok. Yun lang. Thank you for watching. Bye. God bless.